Good morning guys! Ngayong araw, samahan ninyo ako, magluluto ako ng tinolang manok. No? Native na manok ang gagamitin natin dahil bumili kami sa isang store dito na may tindang native na manok. Unang gagawin natin, siyempre, igigisa muna natin yung mga ingredients niya. Ayan. Nilagyan ko na siya ng mantika. Igigisa natin syempre yung sibuyas, bawang, luya. Ayan guys, ito ang ating ingredients, no? Lagay muna natin yung luya. Yun. Kasi yan luya, yan yung pangtanggal ng lansa ng manok. At isa pa, maganda rin yung benepisyo ng luya. Wow! Bawang sunod natin. Ayan. Tapos, sibuyas. Ayan. Titira ako ng konting bawang at sibuyas kasi marami kaming natirang kanin, no? Kaya ang gagawin ko naman, isasangad ko na lang siya. Bango! Iba talaga yung aroma ng sibuyas at pinagsasama-sama mo yung sibuyas, bawang, luya. Yung amoy niya talagang nakakagutom. Ngayon, nagisa na natin yung sibuyas, bawang, luya. Ang gagawin naman natin ngayon dyan, ito yung native na manok. Ayan, napakaliit. Maliliit lang siya, oh. Tingnan mo yung ibla niya. Yung niya, di ba? Pakpak. So, napakaliit lang na manok siya. So, ito binibili namin kasi siya, organic, no? Wala siyang, injection. Nasangkot ko siya doon sa ginisa nating sibuyas, bawang, luya para manuot yung lasa ng sibuyas, bawang, luya. At ngayon, gagawin natin, tatakpan natin siya. Nilagyan ko na siya ng konting tubig. Ilalagay naman natin ngayon yung tanglad. Ayan. Para magkaroon siya ng mas mabangong pang-amoy. Tapos lagay natin tong ito yung sayote. Instead na papaya yung ilagay ko, sayote na lang. Kasi wala naman akong mabili ngayon na papaya. Bihirang-bihira makakita ng papaya. Meron ka mang makita, medyo pangit na yung itsura niya. Yan, binago ko yung pwesto ng aking camera kasi parang putol yung ulo ko dun sa kanina. So, ito, at least nakikita nyo kung paano ako magluto. Ngayon, lagyan natin siya ng konting patis. Bali, yan yung magpapalasa. Yan. Dagdagan pa natin ng konting tubig para medyo may sabaw pa. Ayan guys, ganyan lang. Ganyan lang ako magluto ng tinola. Tapos lalagyan natin yan ng malunggay. Malunggay ang hinahalo ko. Kung minsan, nung ako'y may tanim, ang ginalagay ko, dahon ng ampalaya or dahon ng sili. Kung may tanim pa ako, ngayon, magtatanim na naman ulit tayo. Kaya, makakaipon na naman tayo ng dahon. Kasi ang ginagawa ko dyan, pagka naani ko na yung aking pananim, binablanch ko lang siya, tapos tinatago ko sa freezer para dumating man yung winter, meron akong magagamit na pansahog. Ganon din ang kamatis kasi may tanim din akong kamatis, no? Ginagawa ko, hugasan ko siya, tapos ilagay ko sa loob ng ziplock, ilalagay ko siya sa freezer. So magagamit mo yung kamatis, halimbawa, magluluto ka ng sinigang, basta may mga sabaw na lulutuin, pwede mo siyang gamitin galing ng freezer. So matigas na siya, so ilalagay mo na lang doon sa yan, basta't may sabaw ang lulutuin mo. Pero kung gagamitin mo mga panggisa-gisa, hindi mo siya magagamit kasi siyempre ang kamatis, kumbaga sa luno na siya, luno. Kung i-defrost mo siya at patatanggalin mo yung tigas ng kamatis, so luno na, hindi na siya magandang panggisa. Kaya pwede mo siyang gamitin sa mga niluluto na may sabaw. Ganon, para diretso mo na lang ilalagay yung kamatis, tapos ayun na siya. Ganon na lang ang gagamitin mo. Pero yung mga kagaya nito, malunggay, dahon ng sili, dahon ng ampalaya, yan, binablanch lang yan. Tapos ilagay mo sa ziplock, ayos mo yung paglalagay para pagka tumagal, ibabad mo na lang siya, matagamgam na tubig, tanggalin mo yung ziplock, lagay mo dyan. Ganon lang siya kadali na ginagamit namin.
Gano'n naman ang mga tao rito. Hindi lang naman ako gumagawa ng marami. Ako actually, ginaya ko lang din naman yan. Hindi ko naman din alam yan. Nakita ko lang yan sa mga pinupuntahan namin bahay na kapag ka nag-harvest kami ng mga pananim namin. Kasi dito, ang buhay namin dito sa Canada, pagka patungtong na ang summer, no? At meron kang backyard, hindi namin sinasayang yung backyard. So, nagtatanim ng mga bulaklak, nagtatanim ng mga gulay-gulay. Kasi yun yung pagkakataon mo na makatikim ka ng sariwang gulay ba na. Although may nabibili naman, kaya lang, syempre yung nabibili, hindi mo alam kung anong ginamit na fertilizer, kung ano bang mga ginawa nila doon, bakit ganun kagaganda, kalalaki. Mas mabuti yung ikaw yung magtanim at the same time, nakikita mo yung paano lumaki yung bunga, nalilibang ka, di ba? Yun yung mga ng pagtatanim, kumbaga, ang buhay rito. Yung iba nga, umuupa pa ng pagtataniman. Kasi may mga lugar dito, uupa ka lang, bayaran mo yun na sa loob ng 1 taon, babayaran mo yung renta nun. Suabe. Ang paras. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng sili para medyo may anghang. Ayan, di baliin natin yung sili. Tapos lagyan natin yung... Ang lalaki ng sili rito. Oh, di ba? Okay na. Luto na ang ating tinolang manok. Ayan. Susunod naman natin ngayon, itong sinangag. Sasangag natin yung kanin para hindi na ako magsasaing kasi sayang naman dahil napakarami namin laging kaning natitira. So, sasangag ko na lang to. O, papaano? Tatapusin ko na ang aking pagbablog, no? Dahil magsasangag naman tayo. Siguro alam nyo naman na yung kung paano magsangag. Kaya, tapusin na natin to. Sa uulitin, panoorin nyo ang aking mga video, ha? Tsaka, huwag nyong kalimutan na i-like, subscribe, at pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ginagawa kong video. Bye-bye!